po ang lahat. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung nalulumbay ka, inaaliw pa niya. Kung nasasaktan ka, inaalo ka. Kung nahihirapan ka, palalakasin ka niya. Kung nagrereklamo ka, di mo marinig ang pagtutol niya. Kung tanong ka ng tanong, di pagdakay sasagutin ang mga katanungan mo. Subalit damhin mo siya. Sa tuwin ay mararamdaman mo kung sino't ano siya sa piling ng buhay mo sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Halina kayo mga minamahal ko. Mahirap man para sa inyong maunawaan ang tinuran ko. Subalit ang pinakamahalaga ang pandamang sa inyo na tuwir ang liligaya ang puso nyo. Bagamat marami kayong mga sipayo, balakid, na kung sa palagay nyo, para kayo bigo. Ito ang magsisilbing katatagan ninyo, ang mabuksan ang inyong pagtitiwala sa Kanya, ang maging matapat ang pananampalataya nyo, ang maging matibay ang pag-asa niyo. Sapagkat kung ito ang sa inyo, hindi mo masasabing malayo sa iyo ang Ama, kundi masasabi mo nasa sa iyo siya. Hindi mo masasabing hindi ka mahal niya, kundi masasabi mo mahal ka pala niya. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't kung tuwirang ang kilala ninyong Ama ay mararamdaman ninyo, ang tinatawagan niyong Ama ay tunay na nasa inyo, wala nga kayong hindi mapagtatagumpayan. Sapagkat kaya niya niloob kung minsan may balakid upang patutuhanan niya kung paano niya hahawiin ang balakid na ito. Kaya niya kung minsan niloloob na magkasakit upang patutuhanan niyang siyang tunay na manggagamot. Kaya't niloloob niya kung minsan magkulang ka sa pamumuhay mo upang umasa kang pagbibigyan ka niya. At kaya't kung minsan pinapahintulutan niya na ang pag-iisip mo ay dumatalang kung ano-ano upang kapag naalala mo, may Diyos ka pala. Ba't nakakaganyan ka? Pakikita niya sa iyo kung paano niya papayapain ang isip mo. Ipapakilala niya kung sino siyang tinatawagan mo. Halina kayong mga mahal. Hindi mahalaga ang maraming bagay ka para maging masaya. Hindi mahalaga ang maraming sasabihin ka pa para masabi mong kilala ka niya. Hindi ka man mangusap, hindi ka man magsalita. Kung ano-anong sasabihin mo sa kapwa, dito susuriin ka niya. Mababasa niya, matatarok niya kung sino kang anak niya. Kaya't kung hinihingi ng pagkakataong ibigkas mong purihin siya, gawin mo. Kung hinihingi ng pagkakataong isiwalat mo kung sino siya sa kapwa mo upang magbigay daan ang sinabi mo'y makapagbigay liwanag sa kanya, tupdin mo. At kung hinihingi ng pagkakataon na maging matapang ka at ipaglaban mo siya, tupdin mo. At patutotohanan niya, siyang tunay na Diyos mo. Siyang tunay na Ama mo na di kailanman nawawalay sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga minamahal ko.
Mahirap ipagyabang ang kung ano ang nasa iyo sa larangan ng Espiritu Santo. Sapagkat kung tunay na nasa Espiritu ka, matatarok at malalaman mo ng mga bagay na sinasabi mo kung nalihis ka, nagkamali ka, o nagkasala ka. Sapagkat ang Espiritong sumasayo ang siyang nagpapabatid. Subalit kung ibang espiritu ang nasa sa iyo, patuloy ka mang nagkakamali, patuloy kang nagkakasala, tuwang-tuwa pa siya, hindi kay tatama. Sapagkat ito ang gusto niya, maligaw ka at magkamali sa kanya, na ama mong tinatawagan upang mawalay ka. Sapagkat siya'y mga agaw. Subalit ang ama mong totoo, kapag siya ang nasa sayo, isip mo pa lamang at naalala mong siya'y nasa sayo, mararamdaman mo na kung paano niya pinipihit ito. At maunawaan mo, ba't niloob niya yaon? Upang sa anumang segundo pala, paalala niya, anak, kung ako ang wala sa'yo, tatandaan mo, maaring lumigwak ka, maaring magkamali ka, dili kaya'y magkasala. Subalit kung ako, bawat sasambitin mo, takot na takot mong wikain kung hindi totoo na ito'y nagmula sa puso mo. Kaya't hindi maaaring sabihin, parunggit sa kapwa mo. At hindi ka maaaring mangusap na kunwari ay walang parunggit, pero may totoo na nagpaparunggit ka. Sapagkat ang wika ng Ama, paano mong nasabi sa kapwa mo? Nagsasalita kayo na may inggit, ikaw din ay may inggit. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wala namang makalilihim na sino mga anak niya. Dito sa puso, inaarok niya. Kaya't kung papaano ang karagatan ay may lawa, may buntot, na hindi nakikita, ang Ama na lumikha, hindi masisilayan ng mata. Halina kayo mga mahal ko, tantuin at suriin ang mga tinuran ko. Sino nga bang tao na matalino, ang alam niyang matalinong ito ay lalabanan ng isang mangmang? Kapag lumaban ang isang mangmang na ito sa matalino, anong mangyayari sa kanya? Di ba mapapahiya siya? Sino nga bang mahirap ang lalaban sa mayaman? Di bagat wala siyang laban? Subalit pakatandaan nyo, ang Espiritu Santo walang inuurungan. Walang kinatatakutan. Walang kinahihiyaan. Sapagkat santo nga. Espiritu nga. Na hindi katulad ng tao. May buto at laman. At ito ang malaking pagkakaiba ng tao sa mundo. Ito ang malaking pagkakaiba sa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu tumutupad, gumaganap sa totoo, sa tama, sa marapat. Subalit, kapag ang pagkatao ang gumaganap at tumutupad, hindi maaamin ang minsan ay may layuning iba. Mga mahal, hindi man aminin at hindi man tanggapin, ang mahalaga, alam mo, magkatakot ka sa Ama. Ngunit paano mo magagawang magkatakot kung hindi puro ang sayo? Paano kung may pilak ito? Alamin ninyo kung paano ang binahagi ng Ama kay Solomon. Anong hiningi niya? Literal na pangungusap, tunay-tuneladang ginto. Oo, noon pinayag ko ito sa katawan ni Constancia. Subalit ngayon ang kalaliman ay pababatid ko. Yamang walang hiniling ni anuman itong si Solomon, kundi katalinuhang makabatid ng mabuti at masama. Tunay-tuneladang ginto. Gintong aral na talino mula sa kanyang diwa, gintong kagalakan na talinong pagmamahal, kaya naiyangkop niya sa kanyang pagkahari ang kanyang ginagawa. Mga mahal, mabuti ang Ama. Dakila siya. Humingi ka sa kanya at huwag kang magtatanong kung kailan ibibigay. Makikita mo kung kailan niya ibinabahagi sa iyo. Dumulog ka sa kanya ng taimtim at walang nakaririnig,
sa iyong hinaingat daing nang makita na ibinigay na ang hiniling mo, may makakakitang mga mata kung paano nagbago ka. Sapagkat kung ang hiniling mo sa Kanya ay pera at ikay mahirap, malalaman at mamalaman ng kapwa mo na nagkapera ka sapagkat naiiba ka. Kung ang hiniling mo sa Kanya ay kagalingan, mababatid at mababatid ng kapwa mo sapagkat nung may sakit kay alam nila, ganito ka. At nang gumaling ka, nakita nila na iba ka. Ano nga bang malilihim sa binigay sa tao? Kung karamdaman, kung hirap, kung salapi, kung bagay, nakikita ito, masusuri ito ng mga mata ng tao. Subalit kailanman ang kaloob sa isang katauhan na espiritu, hindi ito masusuri kung gaano kalakas at kahina. Mga mahal, walang matang makasusuri nito. Walang taong makatatarok nito. Maliban ang nagbahagi at nagkaloob sa tao. Kaya hindi maaring pumamak ang taong mayroon. Nasasabihin niya, mahina ang espiritu niyan. Naging pagkatao siya. Kaya't kailanman, walang masasabi ang tao na siya ay nasa espiritu. Lahat na sinabi niya ay tama't totoo. Sapagkat maari, kung hindi ka naglilimi ng sinasabi mo, sa palagay mo'y wala kang pinarunggit